How are you guys? Welcome back to Mstream. Ano-ano kaya mga Easter eggs, references at mga nakatagong detalye na nalagpasan mo sa Miss Marvel Episode 2? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Nagbalik tayo kay Kamala at sinabi niya ito kay Bruno. Well, you didn't see anything? I tried to shrink and fly and talk to ants and none of it worked. Kasi sa comics, kaya niyang paliitin ang kanyang sarili. Nakilala natin dito ang isa pa niyang kaibigan na si Nakia. At mapapansin natin dito ang ilang kultura ng relihiyong Muslim. Makikita natin muli si Zoe na nagkukwento tungkol sa nangyari sa kanya at mistulang inaangkin niya ang lahat ng parangal at papuri para lang magkaroon siya ng maraming fans. At nakikilala niyo ba ang lalaking ito? Mayroon silang movie reaction dito sa YouTube. Marvel Studios. Baka naman kahit voice actor lang. Anyway, nakapasok si Bruno sa kumpanyang Caltech at habang sila ay nag-iensayo, makikita natin ang eksenang ito. Let me go! You have to let me go! Naaalala ko lang naman kung kailan nangyari ito. At ang ilang eksena na nangyari at ang ilan nilang pinag-usapan sa moske ay mula mismo sa comics. The partition and the side entrance are there to preserve all our modesty and dignity. At ganun din ang eksenang pinainom siya. May kilala natin dito si Kamran. Sa comics gaya ni Kamala, isa rin siyang Inhumans. Para maliwanagan kayo kung ano nga ba ang koneksyon ng Inhumans sa kanya, sa comics ilang libong taon na nakakalipas ang planetang Earth ay binisita ng ilang Kree. Sila yung nakita natin sa pelikula ni Captain Marvel at nagsagawa sila ng ilang eksperimento sa ilang nabubuhay at resulta nito ang pagkakaroon ng kapangyarihan gamit ang espesyal na hamog na ang tawag ay Terrigen Mist na minsan na nating nakita sa Inhuman series na pinamumunuan ni Black Bolt. So sa comics, si Kamala at Kamran ay parehong Inhumans dahil isa sila sa naapektuhan ng eksperimentong ginawa ng mga Kree. At sa series na ito, ang bands na kanyang suot ay ang naging sanhi kung paano siya naging Inhumans. At sa ilang sandali, bigla na lang lumalabas ang kanyang kapangyarihan na pwedeng maihalin tulad sa ilang nararanasan ng isang teenager. Parang pimples lang na bigla na lang lumalabas. Sa usapan nila, may nabanggit dito na Kingo Diva. Pamilyar ba ang pangalan na ito? Tama kayo sapagkat ito ay si Kingo na isang Eternal. I'm part of the greatest dynasty in the history of Bollywood. Sa kanilang salusalong madidinig natin ang kaunting nakaraan ng kanilang pamilya at kung bakit sila lumipat sa bansang Amerika. So that our children could be anything that they wanted to be. Gaya ng pagiging superhero. Mapapansin natin na palaging optimistic ang pag-iisip ng kanyang tatay at ang nanay naman niya ay gustong mamuhay ng simple at manatili sa buong kultura nila. Dito lagi naiipit si Kamala. At maya-maya biglang umilaw ang kanyang bands at siya'y nahimatay. Kamala, are you okay, beta? It's gotta be the evil eye. Did you not eat anything? Or did you eat too much? Punta naman tayo sa Damage Control Department na minsan na nating nakita sa pelikulang Spider-Man No Way Home. Nagbabalik si Agent Clary upang kausapin si Zoe tungkol sa nagkalat na video laman si Kamala. Matapos niyang iligtas ang bata, nakita niya ang babaeng ito. I've been waiting a very long time to meet you. At ang kapangyarihan niya ay siguradong may koneksyon sa susunod na mangyayari. Kaya, abangan natin yan. And that's just our thoughts and theories. Ano kaya sa tingin nyo ang mangyayari? Just comment down below, leave a like, subscribe my channel, smash that bell for Mstream. Thanks for watching.